Isang pangyayaring hindi ko makalimutan habang nasa loob kami ng banyo, nagjugjugan. Yung patungo na kayo sa dulo ng walang hanggan, pero biglang may kumakatok sa pintuan. Dear Ate Lai, magandang araw sa'yo at ganun na rin sa mga solid followers and viewers mo out there. Please do hide my identity. Call me Annie, 21 years old, nakatira sa lungsod ng Maynila. May long-distance relationship boyfriend po ako, Ate Lai. Mag 2 years na po kami nung unang pagkikita namin na may nangyari na hindi ko makalimutan habang kami ay nagjugjugan. Ate Lai, sa panahong iyon, nakapagdesisyon akong magkita kami ng nobyo ko dahil sa ako lang mag-isang naiwan sa bahay nung time na iyon. Wala ang mga magulang ko dahil may pinuntahang kasal ng tiyahin ko at 2 days itong wala sa bahay. Hindi ako sumama dahil may balak na ako sa panahong iyon, sa araw na iyon, ang 2 years anniversary namin ng nobyo ko at gusto kong magkita kami sa bahay. Tinawagan ko ang nobyo ko nung umalis na sa bahay ang mga magulang ko at ang nag-iisa kong kapatid na lalaki. Sa oras na nasa bahay na ang nobyo ko, excited akong makikipagjugjugan dahil sa 2 years din kaming hindi nagsama. Kaya naligo muna ako at nasa sala naman ang nobyo ko. Habang naliligo pa ako, biglang pumasok sa banyo ang nobyo ko. Gusto niyang sa banyo namin gawin ang matagal na inaasam-asam nito. Pumayag ako sa gusto niyang mangyari dahil sa kami lang naman dalawa sa oras na iyon. Hinubad na ang kanyang damit at sabay na kaming naligo habang nagjugjugan. Ilang sandali lang ang lumipas habang patungo na sana kami sa pinakamasarap na tagpo. Biglang may kumakatok sa pintuan at sabay sabing, "Ate, ako naman ang magbabanyo dahil lalabas na ang dumi ko dahil sa sobrang sakit na ng tiyan ko." Ate Lai, nataranta ako kung ano ang dapat naming gawin. Kaya sa bintana ko na lang pinadaan ang nobyo ko papalabas ng banyo ng nakahubad. At sabay sabing, "Tika lang, tatapusin ko munang maligo," sabi ko sa kapatid ko. At lumabas na ako ng banyo, tinanong ko ito kung bakit ito bumalik. Sinabi niyang, "Tinawag ako ng kalikasan, ate, kaya bumalik ako ng bahay. At hindi na lang ako sasama kina mama at papa." Sa oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kapatid ko para matuloy ang balak namin ng nobyo ko. Habang nasa banyo ang kapatid ko noon, naisip kung sa kwarto ko na lang ito papasukin. Kaya pahinay-hinay ko namang pinapasok ang nobyo kung nakahubad sa kwarto ko. At doon na lang namin ituloy ang naudlot na lambingan namin. Sinabi ko sa kapatid ko na huwag mo akong storbohin sa kwarto ko dahil sa matutulog ako. Hindi ko alam na nagtataka ang kapatid ko pala nung oras na iyon dahil sa 10:10 pa lamang daw ng umaga ay matutulog na ako. Hindi ko akalain na sumilip pala ang kapatid ko sa maliit na butas ng kwarto ko. Kaya nakita niya na nakikipagjugjugan ako sa nobyo ko. Nung natapos na kami ay siya ring kumatok ang kapatid ko. Sabay sabing, "Alam ko, ate, nandyan ang nobyo mo." Nakita ko lahat. Sa oras na iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa baka magsumbong ang kapatid ko sa mga magulang ko. Para hindi magsumbong ang kapatid ko, binilhan ko ito ng bagong telepono. Sa ngayon, Ate Lai, kakampi ko pa ang kapatid ko. Pero hindi ko alam kung saan ako maging kampante na hindi ako isusumbong sa mga magulang namin. Hanggang dito na lamang, Ate Lai.